The Manual. Kabanata 1241. Maaga o huli ay kailangang harapin ni Ethan ang kanyang kamahalan at maging ang mga taong sumusuporta sa kanyang kamahalan. Kapag naasikaso na niya ang lahat, maaari na niyang mamuhay ng simple kasama si Diane. Natural na si Diane ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ngayon. Kahit kailan, walang alinlangan na siya ang pinakamahalagang tao ni Ethan. Enough! Bigyang pansin ang pag-unlad ni Professor Aaron Knox. Si Ivan ang magsusupervise sa martial arts circle. Kung may mangyari, ang matandang geezer ang magsasabi tungkol dito. Ako naman, natatawang sabi ni Ethan, kailangan ko lang samahan si Diane. Hindi napigilan ni Tom Foster na matawa. Isinusumpa ka ni Elder Tanner dahil niloloko mo siya para magtrabaho sa Greencliff nang hindi siya binibigyan ng anumang pasilidad. Si Ethan ang nagkumbinsi sa dalawang master, Ivan at Sean na pumunta sa Greencliff. Ngunit dahil nakuha ni Ethan ang dalawang master na ito na pumunta dito, si Ethan ang pinakakahanga-hanga. Then give them some benefits, sabi ni Ethan pagkatapos mag-isip tungkol dito. Hinawakan niya ang kanyang baba at nagpatuloy, dapat bigyan din natin sila ng nararapat na benepisyo. Kung hindi, parang hindi tama. Natigilan si Tom Foster. Ano ang dapat nilang ibigay sa kanya? Pera. Ang dalawang matandang geezers ay malinaw na walang pakialam sa pera at kahit naganap na walang interes. Katayuan. Wala rin silang pakialam sa status. O kung hindi, ang mga tao sa Hilaga ay tiyak na sumisigaw na tanggapin sila dahil sa kanilang mga kakayahan. Itinatag ang 12-leg routine martial arts academy sa Greencliff para isulong ang mga kasanayan at kinuha si Ivan bilang pinuno ng akademya. Sigurado akong matutuwa siya. Kung gayon, ano ang tungkol sa mga benepisyo? Asikasuhin mo na lang ang pagkain at tirahan niya. Ano pang benepisyo ang inaasahan niya? Tinutulungan namin ang pamilya Tanner na ipalaganap ang kanilang martial arts. Sagot ni Ethan habang nakatitig kay Tom Foster. Ito ang pinaghirapang pera ni Diane. Paano ko na lang ipamimigay? Hindi napigilan ni Tom Foster na matawa. Kahit na si Ethan ay maaaring maging napakamapagbigay kung minsan, ito ay nakakatakot kapag siya ay kumilos ng kuripot. Noon pa man ay walang galang si Ethan sa dalawang matatandang ito. Matapos humingi ng tulong sa kanila si Ethan ay lagi nila itong pinasalamatan. Si Ethan lang siguro ang tao sa mundong may kaya nito. Gayon din, ipadala ang aming mga kapatid sa Greencliff upang matuto mula sa kanya pagkatapos mong itatag ang Tanner Family Martial Arts Academy. Habang pinakinggan ni Tom Foster si Ethan, lalo niyang naramdaman na hindi man lang pinahahalagahan ni Ethan si Ivan. Sa halip, pinagsasamantalahan pa niya ang matandang geezer. Kahit na kailangang turuan ni Ivan ang kanyang mga kapatid, kailangan niyang pasalamatan si Ethan sa pag-promote ng 12 routine jumping legs technique. Big boss, kung mag-focus ka sa business, walang makakapareha mo. Hindi napigilan ni Tom Foster na sabihin. Dahil sa kanyang katalinuhan sa negosyo, kailangan siyang pasalamatan ng kanyang mga kalaban kahit na sinamantalan niya ang mga ito. At dapat maging masaya sina Ivan at Sean na magsumikap para kay Ethan at magpakita ng pasasalamat kahit na naibenta na sila ni Ethan. We have to earn respect from others, sabi ni Ethan habang umiiling at nagseryoso. Dapat nating panatilihin ang isang malinis na budi kapag tayo ay nagtatrabaho at nagpapakita ng isang mabuting halimbawa. Pinipigilan ni Tom Foster ang pagtawa. Malalim ang impresyon niya sa mga salitang ito. Ang mga salitang ito ay nakaukit sa isipan ni kapatid na Geoff at ng iba pa, kaya madalas nilang sabihin iyon kapag nasa larangan ng digmaan upang baliin ang leeg ng kanilang mga kalaban. Kung gayon, paano si Elder Sean? Walang ibang pakialam si Sean at mayroon na siyang sariling martial arts academy. Kaya ano pa ang magagawa ni Ethan para mapasaya siya? Huwag mo siyang alalahanin, agad na sabi ni Ethan. Napakaraming masarap na tsaa at alak ang kinuha niya sa aking ama. Hindi ko siya maitaboy kung susubukan ko. Tumango si Tom Foster at sinabing, naiintindihan ko. Dahil nasiyahan siya sa pag-inom ng masarap na alak at tsaa, madaling makakuha ng bagay na nababagay sa kanya. Pagkaalis ni Tom Foster, umupo doon si Ethan at nagmuni-muni. Tiyak na naging mas ligtas ang Greencliff sa mga araw na ito kasama ang dalawang matandang geezer sa paligid. Ang pinakamahinang bahagi ng depensa ni Greencliff ay naging bakal sa mga nakapaligid sa kanya.
Siyempre, alam na alam ni Ethan na hindi sila ang tipo ng mga tao na lalapit sa kanya para sa ilang mga benepisyo. At nagbibiro lang sila nang magreklamo sila na wala silang natatanggap na benepisyo mula kay Ethan. Kabanata 1242. Ang pinakamalaking pangarap ni Ivan ay ang bumuo at itaguyod ang 12 routines of spring ang legs. Ang kanyang orihinal na intensyon tungkol sa martial arts ay hindi nagbago. Nirerespeto ni Ethan ang mga lalaking tulad niya. Kaya hindi pinatay ni Ethan si Ivan noong una siyang niloko at gusto pa niyang patayin si Ethan. O kung hindi, si Ivan ay malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataong magtatag ng isang martial arts academy na ngayon ay isinasaalang-alang ang kanyang dating ugali. Pero si Sean, lalong nagmamatigas ang matanda. Kamusta na si Victoria ngayon? Kung gusto niyang tulungan si Sean, maaari niyang tretuhin ng mabuti si Victoria. Ang pagtrato ng mabuti kay Victoria ay katulad ng pagbibigay kay Sean ng mga pasilidad. Lahat ng ama ay nag-aalala sa kanilang mga anak. Pumunta si Ethan sa opisina ni Diane. Katatapos lang ng trabaho ni Diane at tumutugon sa isang text message sa kanyang telepono. Malapit na ba ang premiere? Muntik ko nang makalimutan. I have to attend the premiere. Sabi ni Diane. Nang lumingon siya para makita si Ethan na papasok, ngumiti siya at sinabing, I was just talking about you. Tungkol saan? Kung tutuusin sa expression at good mood ni Diane, malamang may good news siya. Malapit nang ipalabas ang bagong pelikula ni Victoria. Binaliktad ni Diane ang kanyang schedule at nagpatuloy, nagkaroon ako ng oras bago, kaya tiyak na magagawa ko ito. Maaari ka bang maglaan ng oras? Iniisip ni Ethan kung anong uri ng kaliwan ang maibibigay niya kay Sean at dapat siyang gumawa ng isang bagay na maganda para sa kanyang anak. May biglang sumagi sa isip ni Ethan kung ano ang dapat niyang gawin para kay Sean nang mabalitaan niya ang tungkol sa premiere ng bagong pelikula ni Victoria. Ang Starling City Interstellar Entertainment Company ay itinatag lamang upang gawing bituin si Victoria. Walang pakialam si Ethan sa pera pagdating sa pagpopondo sa kumpanya. Ginawa ni Ethan ang lahat para matulungan si Victoria na matupad ang kanyang pangarap. Bagamat walang sinabi si Sean tungkol dito, itinatangi niya ito sa kanyang puso. Malinaw na iyon ang dahilan kung bakit nanatili si Sean sa Greencliff ng napakatagal. Hindi matulungan ni Sean si Victoria, ngunit nagawa ni Ethan. Nagawa lamang ni Sean ang kanyang tulong bilang pasasalamat. Of course, I have time, nakangiting sagot ni Ethan. Ngunit si Harold ay nakikipag-ugnayan na sa mga Overseas Chamber of Commerce, kaya hindi ba dapat umalis ka kaagad? Maaari ka bang maglaan ng oras? Kailangan kong dumalo sa Victoria premiere kahit gaano ako kabisi, sagot ni Diane. Kung hindi tumulong si Victoria noong ang Palmer Group ay nasa isang mahalagang yugto ng pag-unlad, hindi sana mabilis na binuo ni Diane ang kanyang negosyo. Si Diane ay pinanatili itong malapit sa kanyang puso sa lahat ng oras na ito. Ngayon ay sabay na pumapasok si Victoria sa industriya ng pelikula at musika, tulad ng Palmer Group. Kaya gustong makipag-chat ni Diane kay Victoria tungkol sa kanyang nararamdaman. Okay. Kung gusto mong sumama, sasama ako sa iyo, sabi ni Ethan at tumatango. Nanatili si Ethan sa tabi ni Diane saan man siya magpunta. Agad na tinawagan ni Diane si Ashley at kinumpirma ang kanyang schedule. Busy siguro siya. Samantala, sa Starling City Interstellar Entertainment Company. Kinabahan pa rin si Victoria, kahit na marami na siyang nakitang ganitong pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang pangunahing babae, at ang pelikulang ito ang kanyang debut. Siya ay may mataas na pag-asa at parehong nag-aalala tungkol sa pagkabigo. Don't worry. You put in a lot of effort, so I'm sure it will do well at the box office, sabi ni Tyler na may nakakaaliw ng ngiti. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ito pa lang ang unang inihanda ng kumpanya para sa iyo. Huminga ng malalim si Victoria. Tapos tumango siya at sinabing, alam ko, pero kinakabahan pa rin ako. Gumagawa ang kumpanya ng sarili nitong mga pelikula, kaya pinipili ng Interstellar Entertainment ang mga script, ang mga tao, at ginagawa ang pagpaplano mismo. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga mamumuhunan sa lahat dahil si Ethan ang nag-sponsor nito ng buo.
Iniwasan ni Victoria ang problema sa paghahanap ng mga mamumuhunan at kailangan na lang niyang tumutok sa mga pelikula. Alam mo ba ang sinabi ni Mr. Hunt? Sabi ni Tyler sabay buntong hininga at seryosong nakatingin kay Victoria. Tinitigan ni Victoria si Tyler sa mata nang walang sinasabi. Sabi niya kailangan mo lang matupad ang iyong mga pangarap, at tatanggalin niya ang lahat ng mga tinek sa iyong landas. Kabanata 1243. Maging ang mga lalaki ay hindi maiwasang makaramdam ng kilig kapag narinig nila ang mga ganoong salita. Napabuntong hininga si Tyler. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, kung wala si Mr. Hunt kay Diane, natatakot ako na pinakasalan mo siya. Walang babaeng makakalaban sa kanya. At maging si Victoria ay nadamay. Pero alam na alam niya na naging mabait lang si Ethan sa kanya dahil sa relasyon nila ni Diane. Kung magkaibigan lang sila, maganda ang pakikitungo ni Ethan sa kanya, pero hindi sa ganitong antas. Lahat ng dahil kay Diane, nakangiting sabi ni Victoria. Kaya kailangan kong pasalamatan si Diane para dito. Pwede na kayong magpasalamat sa isa't isa, nakangiting sabi ni Tyler. Ang pinakamahalagang bagay ay mag-focus sa aming trabaho. Maaaring hindi mamuhunan si Ethan sa mga kumpanya ng entertainment para kumita, ngunit tiyak na hindi sila makapag-isip ng parehong paraan. Kailangan nilang ibahagi ang pasanin bilang mga empleyado ng kumpanya at tulungan ang kanilang amo na kumita, lalo na't si Ethan ay isang mabuting amo. Pagkatapos ng lahat, ang Interstellar Entertainment ay kabilang sa Palmer Group, at ang Palmer Group ay kumikita upang maaari itong mag-commit sa mas maraming charity work. Kaya kailangan nilang gawin ang parehong. Kung ang pelikulang ito ay maaaring magbukas ng merkado para kay Victoria, kung gayon ang kanyang katayuan ay tataas sa kanyang mga tagumpay at kabiguan. Kahit na hindi maganda ang takbo ng local film market sa ngayon, naniniwala si Tyler na kung makakalusot sila, malaki pa rin ang potensyal ng local film market. Matapos mabili ng Palmer Group ang lahat ng asset ng Long Group, ang kapangyarihan ng grupo ay tumaas. Ngunit hindi nila kinokontrol ang maraming negosyo sa industriya ng entertainment. Kaya't ang Interstellar Entertainment Company ay kailangang magsumikap upang pasanin ang maraming responsibilidad ng mag-isa. Okay, relax. Tumawag lang si Mr. Hunt para sabihing darating ang dalawa, sabi ni Tyler. Nako, at darating din si Tito Clark. Darating din ang tatay ko. Medyo nagulat na tanong ni Victoria. Alam niyang hindi mahilig si Sean sa malalaking kaganapan at ayaw pa niyang pumunta sa matataong lugar. Kaya hindi niya inaasahan na lalabas siya. Samantala, sa Starling City International Airport, personal na dumating si Tristan para sunduin sila. Nagmamadali siyang sumalubong sa kanila pagkalabas na paglabas ng airport. Mr. Hunt, Miss Palmer, Uncle Clark, sabi ni Tristan. Maaari kang magpadala sa ibang tao sa halip, sabi ni Ethan. Si Brother Ren ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Dahil kailangan nilang panatilihin ang kaayusan sa iligal na bilog ng Starling City, maaari na silang magpadala ng iba para sa maliit na bagay na ito upang tanggapin sila sa paliparan. Hindi yun gagana. Mag-aalala ako kung magpadala ako ng iba sa halip. Napangiti si Tristan. Pagkatapos ay inihatid niya silang lahat sa Interstellar Entertainment Company. Si Sean ay may medyo komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha habang papunta doon. Maraming tao ba dyan? Magiging maingay ba? Parang namamanhid ang anit ko bago pa man ako makarating doon. Kalimutan mo na yan. Minabuti kong dumiretso na ako sa bahay. Walang tigil ang pag-ungol ni Sean, ngunit walang narinig na salita si Ethan. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Diane habang nakatingin silang dalawa sa bintana ng sasakyan. Ang Starling City ay isang malaki at maunlad na lungsod, kaya mukhang napaka-moderno at mas advanced kaysa sa Greencliff. Hobby, hindi mo ba naisip na magiging interesante kung itayo natin ang Greencliff sa imahe ng Starling City? Tanong ni Diane na nakataas ang ulo. Oo naman. Ginagawa namin ngayon, pero kailangan lang namin ng mas maraming oras. Kung may nakarinig man sa kanila, malamang iisipin nilang nagyayabang lang si Ethan. Ang gusali ng lungsod ay nangangailangan ng maraming oras, pera at isang malaking halaga ng lakas tao. At ang pinakamahalagang bagay ay hindi pera, ngunit ang mga tamang tao.
Ang pinakamahirap na bagay sa pag-unlad ng lungsod ay ang paglago ng kultura at etika. Ngunit ang paggamit ng mga ganoong bagay ay napakadali para kay Ethan. Dahil siya ang hari ng Greencliff. Siya ang kanilang pananampalataya. Ginagawa ng lahat ang sinasabi niya. At pera. Huwag makipag-usap sa mga tulad ni Ethan tungkol sa pera. Hindi man lang siya magiging interesado. Kabanata 1244. Matapos ipadala si Ethan at ang iba pa sa Interstellar Entertainment Company, hindi na umalis si Tristan at naghintay sa ibaba. Binuhusan ni Victoria ng tsaa si Sean at ang iba pa sa opisina. Napansin niyang tahimik si Sean, pero hindi niya alam ang sasabihin. Huwag kang kabahan, sabi ni Sean pagkaraang ilang sandali. It's not a big deal. Magiging maayos ka. Sige. Ang mag-amang ito ay tiyak na nakikipag-usap sa mga simpleng salita. Tumabi sina Diane at Victoria para mag-usap ng personal. Pagkatapos buhusan ni Ethan ng tubig si Sean, ulong ito, Uncle Clark, I have to go down. Stay with them, and don't let them out of your sight. Kumunat ang noo ni Sean. Tapos inangat niya ang ulo niya at sinulyapan si Ethan. Hindi umimik si Sean at nakipag-eye contact lang kay Ethan. Agad niyang napagtanto ang minamaneho ni Ethan. Tapos dahan-dahan siyang tumango. Hindi katakataka na iginiit ni Ethan na pumunta siya para sa premiere ng pelikula. Paano siya nabubuhay sa ganoong kapaligiran? Pero alam na ni Sean ang ibig sabihin ni Ethan nang marinig niya iyon. Tumayo si Ethan at umalis. Patuloy na naghihintay si Tristan sa ibaba. Nang makita niyang bumaba si Ethan ay umalis siya na may seryosong ekspresyon sa mukha. Mr. Hunt. Anong nangyari? May namatay, sagot ni Tristan, marami. Marami. Kumunat ang noo ni Ethan at sinabing, continue. Tiyak na may sumusunod sa iyo at nanunood sa iyo sa sandaling pumasok ka sa Starling City. Napatay ang ilan sa aking mga scout nang matuklasan nila ito. Sinuri ko at hindi ko mahanap ang salarin, nag-aalalang sabi ni Tristan, 5 hanggang 6 sa ating mga scout. Namatay, kaya dapat wala silang silbi. Kailangan mong mag-ingat, Mr. Hunt. Nandito ba sila para sa akin, o gusto nilang sirain ang utos na ginawa natin sa ilegal na bilog? May nagnanais bang gumawa ng kalituhan pagkatapos nilang maingat na maitatag ang kaayusan sa mga ilegal na lupon? Hindi akalain ni Ethan na may ibang tao sa bansa na maglalakas loob na gumawa ng ganoon. Kahit na ang mga makapangyarihang pamilya sa hilagang bahagi ay hindi magiging hanggal upang pukawin siya. Pero kung hindi sila, sino sila? Sino ang hihipo sa mga ilegal na bilog ng Starling City? Hindi namin malinaw kung sino sila. Ayaw sabihin sa iyo ng kuya ko ang tungkol dito at gusto niyang siya mismo ang mag-imbestiga, ngunit pakiramdam ko hindi ito kasing simple ng tila, sabi ni Tristan pagkatapos niyang mahabol ang hininga. Mr. Hunt, hindi naman sa duwag ako, pero sa tingin ko. Ang taong gumawa nito ay isang master at marahil ay isang advanced grandmaster level expert. Hindi namin kinaya. Tumango si Ethan. Si Tristan ay isang mahusay na manlalaban. Bukod doon, matalino rin si Sabine. Kung gusto niyang imbestigahan ito, makakahanap siya ng mga pahiwatig sa oras na kinuha ni Ethan upang uminom ng isang tasa ng tsaa. Paanong wala siyang alam tungkol dito? Tell your little brother not to push himself too hard, sabi ni Ethan habang sinusulyapan si Tristan, they're definitely here to get me. Kung hindi mo sila kaya, let me do it. Yes, Mr. Hunt, sagot ni Tristan bago mabilis na umalis. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at tumingin sa kalsada. Mabigat ang traffic, at parang may nakatingin sa kanya mula sa karamihan. Tumawa siya. Tapos bigla niyang inabot ang gitnang daliri niya at itinutok sa malayo. Basura lang sila at pwede lang itago, sabi ni Ethan. Tapos tumalikod na siya at umakyat sa taas. Isang pares ng mga mata ang nakapatay na nakatingin kay Ethan mula sa karamihan ng tao sa mga lansangan. Sa sobrang galit ng lalaki ay pumutok ang kanyang mga buko habang mariin ang pagkakakuyong ng kanyang mga kamao nang makitang itinuro ni Ethan ang kanyang gitnang daliri sa kanya. Ethan. Sabi ng kamahalan habang pinapanood si Ethan na umalis. Sa sobrang galit niya ay namumula ang mukha niya.
Hindi mo na siya mapapatay, mahinang sabi ni Daniel habang nakatayo sa tabi ng kamahalan. Kabanata 1245. Hindi ko siya papatayin, tugon ng kamahalan na may malamlam na mga mata, ipaparanas ko sa kanya ang parehong bagay na ginawa ko bago siya tanungin kung paano siya pipili. Medyo namutla ang mukha niya. Kahit na hindi siya napatay ni Ethan sa kanyang pag-atake, ang kanyang kamahalan ay malubhang nasugatan. Si Ethan ngayon ay may 3 man-pages. Dahil sa kanyang talento, ilang sandali na lamang ay na-master na niya ang 3 pahina. Pagkatapos ay magiging mas mahirap siyang harapin. Nawawalan na ng pasensya si Mr. Peak sa'yo, sabi ni Daniel, sinabi ko sa kanya na baka mag-show kayo ni Ethan, at baka bumili siya. Inutusan ka ba niyang patayin ako? Tanong ng kamahalan habang nakatalikod at sumulyap kay Daniel na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Hindi, sagot ni Daniel habang umiiling, hindi kita papatayin. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang nasugatan na balikat ng kanyang kamahalan, ngunit ang kanyang kamay ay tumigil sa himpapawid. Pagkatapos ay umiling siya, at mapait na ngumiti habang bumaantong hininga at sinabing, hindi ko magagawa iyon. May masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Let me handle everything from now on. I've arranged everything and will help you do whatever you want. No one who caused his death can escape. Just focus on healing. Hindi kumibo ang kanyang kamahalan. Sa tingin ko nawalan na ng pasensya ang pamilya, hindi lang Lord Peak nag-iisa. Dahil 5 pahina ng manual ang lumabas, ibig sabihin malapit na ang oras. Inispoil kanila sa loob ng 20 taon dahil hindi man lang sila nababalisa. Pero ngayon na ang panahon. Hinog na, at walang makakalampas ng pagkakataon. Ngunit ang kanyang kamahalan ay nasugatan sa panahong tulad nito, at siya ay nasugatan din ng malubha. Ha! Gawin mo na lang. Ayaw pang magsalita ng kanyang kamahalan. Hindi niya inisip na iwanan ang kanyang pangalan, at nawala ang anumang attachment niya sa reclusive clan na umano'y sumusuporta sa kanya. Maglaho man sila ng tuluyan, walang pakialam ang kamahalan. Nung mga panahong yon, kung hindi dahil sa kanila. Ha! Pinagmasdan ni Daniel ang kanyang kamahalan na mawala sa karamihan. Pagkatapos ay tahimik niyang isinuot ang kanyang sombrero. Siya ang nasa isip mo pero hindi mo alam kung sino ang nasa isip ko. Ang premiere ng pelikulang Victoria ay naganap sa hating gabi. Ang pinakamalaking sinehan sa Starling City ay maliwanag. Matapos makakuha ng mga tiket, bumuo ng mahabang pila ang mga tagahanga at naghintay na dumaan sa seguridad. Dahil sick na mga awit si Victoria, tuwang-tuwa ang lahat ng kanyang mga tagahanga sa pag-iisip na makita siya sa isang pelikula nang bigla siyang nagsimulang mag-shoot ng isa. Alam ng lahat na si Victoria ang pinakamalaking bituin ng Interstellar Entertainment at hindi bubuo ng kanyang karera ng mag-isa. Tiyak na mas masasangkot siya sa entertainment industry. At ang pelikulang ito ang unang hakbang. Ang daming tao. Hindi napigilan ni Sean na sabihin nang makita ang pulutong ng mga taong nakatayo sa pintuan, hiting gabi na. Hindi ba kailangan nilang matulog? Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging fan o kung gaano ka-charismatic ang kanyang anak. Gusto nilang sila ang unang manood ng pelikula ni Victoria, nakangiting sabi ni Diane. Ano naman kung magpuyat sila? Buong gabi pa silang naghihintay dito. Tapos magkahawak kamay silang dalawa habang naglalakad sa backstage. Umiling si Sean. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin ito ng mga kabataan. Kung hindi niya kailangang protektahan sina Victoria at Diane, hindi siya tatakbo dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng pagod. Napakabilis, nagsimula ang kaganapan. Ang mga organizer at sponsor ay parehong gumawa ng mga pahayag na sinundan ng direktor, scriptwriter at lead actor ng pelikula. Maging ang mga tagahanga ay nagpadala ng kanilang mga kinatawan. Ang kaganapan ay tumatagal ng 30 minuto bago magsimula ang pelikula. Tapos biglang naghiyawan yung mga audience at inaya si Victoria na kumanta. Napangiti si Victoria. Pagkatapos ay matikas niyang kinuha ang mikropono at nasimulang kumanta ng kapela. Ang kanyang boses ay malambing at matamis. Pagkatapos ng ilang linya, sunod-sunod na kumanta ang kanyang mga tagahanga. Sa sobrang bilis, palakas ng palakas ang boses nila.
Tapos naging kumukulog. Kabanata 1246. Maging si Sean ay nagulat. Gulat na napatingin si Sean kay Victoria sa stage. Si Victoria ay tiwala at palakaibigan. Hindi niya alam ang side na ito ng kanyang anak. Anak ba niya ito? Maging siya ay nabuhayan ng loob sa kanyang live na pag-awit at halos hindi mapigil ang tumayo para iwagayway ang dalawang kamay sa hangin. Mali talaga ako sa nakaraan, bulong ni Sean sabay buntong hininga. Kung napanood sana niya ang live performance ni Victoria ng mas maaga, hindi na sana mag-away ang mag-ama na ito na muntik na silang maghiwalay sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ngayon, sabi ni Ethan habang tumabi sa kanya. Brat, siguradong may gusto ka sa akin. Pero salamat, Sean pouted. Siyempre alam ni Sean na si Ethan ang nasa likod nito. Save your thanks. Tulungan mo lang ako. Labas. Ang premiere ay nagsimula ng walang sagabal, at ang mga tagahanga ay nabigla sa kalidad ng pelikula. Kung walang ibang nangyari, si Victoria ay gumawa ng kanyang mga unang hakbang sa industriya ng pelikula. Nakagawa si Victoria ng higit pang mga tungkulin sa mundo ng entertainment matapos ang kanyang pelikula ay naging isang malaking hit. Nagawa pa niyang makipagsapalaran sa ibang bansa kasama ang Palmer Group. Pagkaraan ng isang araw lang sa Starling City, bumalik sina Diane at Ethan sa Greencliff. Maraming trabaho ang naghihintay sa kanya sa Palmer Group habang naghahanda silang pumasok sa ibang bansa. Kinaladkad ni Diane si Ethan mula sa kama sa umaga upang kumain ng wonton soup sa lumang bayan bago tumungo sa airport. Samantala, ang Tanner Family Martial Arts Academy ay itinatag sa Greencliff. Si Ethan ay palaging naglalagay ng malaking tiwala sa trabaho ni Tom Foster. Si Ivan sa una ay nag-aatubili na magbukas ng isang akademya. Pakiramdam niya ay hindi makatuwirang magbukas ng napakalayo mula sa pinagmulan ng pamilya Tanner sa hilagang kabundukan. Ngunit sinabi sa kanya ni Tom Foster na ang 12 routine spring ang leg technique ay ang pinakakaraniwang mahirap na trabaho sa hilagang bahagi, at ginagawa niya sa kanya ang isang inhostisya sa pamamagitan lamang ng pagpopromote nito sa bahay. Maraming promosyon ang gustong gawin ni Ethan para sa kanyang technique. Una, magbubukas siya ng isang martial arts academy sa Greencliff, pagkatapos ay gagawin din ito sa Fairbanks at iba pang mga lungsod, sa Timog Kanlurang rehiyon, at kalaunan sa buong bansa. Ang pamamaraan na ito ay i-export sa ibang bansa, tulad ng Palmer Group. Pagkatapos ay masilayan ng malapitan ng dayuhan ang husay ng 12 routines legs. Puno ng luha ang mga mata ni Ivan. Agad siyang tumawag sa bahay upang hilingin sa ilang mga grandmaster na magmadali at maglingkod bilang mga instructor. Naaliw si Ivan nang makita niya ang maligaya na pinalamutian na Martial Arts Academy. Sa panahon ngayon, kakaunti lang ang gumagalang sa Chinese martial arts. Ngunit huwag mag-alala, Elder Tanner, ang katanyagan ng pamamaraang ito ay patuloy na laganap kahit 100 taon mula ngayon, sabi ni Tom Foster habang iniaabot ang gunting. Kay Ivan. Elder Tanner, oras na para putulin ang ribbon. Tumawa si Ivan. Pagkatapos ay kinuha niya ang gunting mula kay Tom Foster at pinutol ang laso. Umalangaw agad ang malalakas na palakpakan. Hoy, bakit parang pamilyar ang mga estudyanteng ito? Pinaikit ni Ivan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Karamihan sa mga taong nakasuot ng martial arts training clothes ay mukhang pamilyar sa kanya. Di ba mga tauhan sila ni Ethan? Hindi mahalaga kung sino ang mga mag-aaral basta't mabisa nila ang mga kasanayan at magdadala ng kaluwalhatian sa 12 routine spring legs. Masayang tumawa si Tom Foster at sasabihin na sana kay Ivan na bumalik at magpahinga. Isang malakas na kalabog ang biglang dumating. Agad namang napalingon si Ivan at ang iba pa. May isang taong tumago sa malaking drum na nakatayo sa labas ng Martial Arts Academy sa isang suntok. 12 routine spring ang leg is just a technique for show. How dare you open a martial arts academy para manlinlang ng mga tao? Ang mga taong nakatayo sa harap ng malaking tambol ay napatingin sa lalaking pumalo ng tambol. Siya ay isang binata na may kagwapuhan, ngunit baka sa kanyang mukha ang yabang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang isang crappy technique na tulad nito ay dapat na nawala libu-libong taon na ang nakalilipas. Bakit ka nagbukas ng akademya para dito? Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang malaking drum para lumipad ito.
Pagkatapos ay sumabog ito sa mga piraso habang lumilipad sa hangin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ivan. Kabanata 1247. Ang sipa lang na ito ay napakalakas. Si Ivan ay isang advanced Grandmaster level fighter. Kahit matanda na siya, matalas pa rin ang mata niya. Napigilan ang impact ng sipa at naputol lang ang drum nang umabot na ito sa ere. Ang taong ito ay dapat na hindi bababa sa isang advanced na Grandmaster upang magkaroon ng ganoong kontrol. Ngunit ang batang ito ay napakabata pa. Ano ang napunta sa mundong ito? Nang bumagsak ang bilog ng martial arts, mahirap kahit na makahanap ng isang Grandmaster. Kahit na ang isang pamilya na kasing laki ng pamilya ng Tanner ay mayroon lamang 7 o 8 sa kanila, at sila ay hindi bababa sa 40 taong gulang. Pero paano naman ngayon? Si Ethan ay may pambihirang kakayahan, at ang binatang ito rito ay higit na nakahihigit sa sinumang kabataang lalaki sa pamilya Tanner. Sino ka? Umungol si Ivan habang nakatalikod. Hindi mahalaga kung sino siya, ito ay isang direktang provocation mula sa pamilya Tanner sa pamamagitan ng pagsipa ng malaking drum sa mga piraso tulad nito. Evan Drake. Masiglang sagot ng binata. Galing ako sa pamilya Drake. Ang Drake family. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Bahagyang kumunat ang noo ni Tom Foster. Kumpiyansa siya na naalis na niya ang ilegal na singsing ng bansa. Kaya walang magiging hanggal na magdulot ng gulo sa Greencliff. Hindi naman siguro galing sa martial arts circle ang binatang ito. Napatingin si Tom Foster kay Ivan. Gusto niyang palabasan ang binata, ngunit umiling si Ivan. Ang batang lalaki ay malinaw na nagmula sa martial arts circle. Dahil nagmula siya sa martial arts community, hindi maaaring isali ni Ivan si Tom Foster. Drake family. Anong Drake family? Galit na tanong ni Ivan habang naglalakad, sinong Drake family ang nagpalaki ng ganyang bastos na bata? Wala ka bang alam sa rules ng martial arts community? Of course, sabi ni Evan Drake habang malamig na tumatawa na may mapang-asar na ekspresyon. Kalmado niyang ipinagpatuloy, it's survival of the fittest. That's the only rule. Itinuro niya si Ivan ng marahas. Nabalitaan ko na may nanloko sa publiko sa ngalan ng Chinese martial arts sa pamamagitan ng pagbubukas ng akademya para kumita ng pera. Nung una hindi ako naniniwala, pero ngayong nakita ng sarili kong mga mata, napagtanto ko na lubos kong minamaliit. Ikaw. Galit na sabi ni Ivan. Kanina lang napagalitan si Ivan ni Ethan. Hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan sa kamay ng iba. At saka, personal siyang pinagsabihan ni Ethan, at ginawa niya ito para magising siya, pero halatang gustong ipahiya siya ng lalaking ito. Kailan naging panluloko ang 12 routine spring ang leg technique? Agad namang tumayo ang mga Grandmaster ng pamilya Tanner sa harap ni Ivan at malamig na tumingin kay Evan. Paanong ang isang brat na galing sa kung saan ay mayabang? Mr. Tanner, huwag mong ibaba ang iyong sarili sa pakikipaglaban sa kanya. Kami na ang bahala. Nandito siya para talunin ang akademya. Puro provocation ito. Wala siyang respeto sa pamilya Tanner. Marami ka. Tanong ni Evan Drake habang umiiling. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang daliri at nagpatuloy, hindi. Tapos tinuro niya si Ivan at sinabing, kahit hindi mo gagawin. Kahit na nanatiling walang ekspresyon si Ivan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Paano niya napipigilan ang pakikipaglaban? Kung hindi man lang siya mag-react sa harap ng ganoong provocation, nakakahiya ito para sa pamilya Tanner. Ngunit siya ang huling taong dapat umatake. Siya ang pinuno ng clan ng pamilya Tanner at ang pinakamakapangyarihang practitioner ng 12-leg spring routine technique. Ito ay hindi lamang tungkol sa kakayahan kundi pati na rin ang reputasyon ng pamilya Tanner at ang kanilang mga diskarte. Paanong ang isang kasing edad ni Ivan ay makakalaban sa isang binatang tulad ni Evan? Kapag nanalo siya, sasabihin ng lahat na bully siya. Pero kung matatalo siya, hindi ko papayagan ang sino man na magtayo ng isang martial arts academy at manlinlang ng iba sa ngalan ng Chinese martial arts. Ang 12-leg jumping routine technique na ito lamang ay isang mahinang kasanayan, kaya iminumungkahi kung itigil mo na ang pagpapahiya sa iyong sarili. Bilang isang mula sa pamilya Drake, naisip niya na ang pamilya Tanner ay talagang masama.
Kabanata 1248. Mula ngayon, bawal kang magbukas ng akademya mo. Kung hindi, isasara ko ang lahat. Sabi ni Evan Drake habang nakatingin kay Ivan na may provocative look. Sigurado siyang hindi maglalakas loob na hawakan siya ni Ivan dahil ayaw niyang magpatalo. Pero kahit nanalo siya, hehe, paano niya matatalo? Nalampasan man ng Chinese martial arts ang kasagsagan nito, hindi ito magagamit ng mga hayop na tulad nila para mag-ipon ng yaman. Pagkatapos ay tumalikod si Evan at umalis. Walang nangahas na pigilan siya. Nanginginig sa galit si Ivan habang nakatayo, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Mr. Tanner. Sabi ni Irving na hindi na napigilan habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, I'll go. Hindi mo gagawin. Alam ni Ivan na ang lalaking ito na nagngangalang Evan ay sadyang nagagalit sa kanila. Kung sasalakayin ni Irving si Evan, matatalo siya ng husto. Kahit na ano pa ang mangyari, hindi maaaring hayaan ni Ivan na may pumagitna sa dignidad ng pamilya Tanner ngayon. Mr. Tanner. Ang mga miyembro ng pamilya Tanner ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Hindi pa sila nakatagpo ng gayong kahihiyan bago. Kahit na kailangan nilang mamatay, ayaw nilang tretuhin sila ng ganoong kahihiyan. Paano ituturing ang makapangyarihang paa ng 12 routine bilang isang panlilinlang o isang murang panlilinlang? Sobrang nakakahiya. Nawala sa di kalayuan ang silhouette ni Evan, ngunit nanatiling nakatayo doon si Ivan. Natahimik si Irving at ang iba pa. Hindi namin bubuksan ang akademya, sabi ni Ivan, dahil hindi namin ito maaaring labanan, mas nakakahiya kung buksan ito. Tapos tumalikod na siya para umalis. Lalong nanginig si Irving at ang iba pa. Mas nakaramdam sila ng inis at pagkadismaya kaysa noong sila ay binugbog sa lupa. Si Tom Foster ay mukhang sama ng loob. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Ito ang Greencliff, at walang sino man ang pinapayagang gumawa ng gulo dito. Bagamat sinabi ni Ivan na ito ay tungkol sa martial arts circle, hindi mahalaga kung saang bilog ka nanggaling noong nasa Greencliff ka. Saan nanggaling ang taong ito? Malalim na tanong ni Kuya Geoff habang humahakbang. I'll ask Butler Zed to find out more. Tumango si Tom Foster. Ni hindi pa niya narinig ang tungkol sa pamilya Drake. Napakalakas ng binata kaya kahit si Ivan ay pinagbantaan niya. Paanong walang impormasyon tungkol sa gayong pamilya sa mundo ng martial arts? Paano sila nasa ilalim ng radar? Naramdaman ni Ethan na may mali nang bumalik siya sa bungalow. May nangyari. Si Tom Foster ay nakatayo doon at naghihintay kay Ethan. Itinuro niya sa di kalayuan si Ivan, na malungkot na nakaupo sa pavilion. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nangyari. Pamilya ni Drake. Tanong ni Ethan habang bahagyang nakasimangot at napapailing, I've never heard of them locally or overseas. What Drake family? Ngunit sa paghusga sa reaksyon ni Elder Tanner, si Evan ay napakahusay. Kahit si Elder Tanner ay walang kumpiyansa na talunin siya. Alam na alam ni Tom Foster na inatake man ni Ivan si Evan o hindi, tiyak na mapapahiya ang pamilya Tanner. Nang sipay ng malaking tambol sa putol-putol, bahagi ng kanilang pagmamalaki sa pamilya ay nabura. Ganun ba siya kalakas? Panunuya ni Ethan. Nagulat si Ethan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tom Foster at sinabing, may impormasyon ba si Zed tungkol sa pamilya Drake? No. He has no information at all. Parang lumabas lang sila nang wala sa oras, o baka binigyan tayo ng peking pangalan. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Gumawa siya ng ilang mga hula sa kanyang puso. Dapat dumating ang dapat dumating. Ang ilang mga tao ay walang gana na maghintay ng matyaga. I don't care who he is, or if his name is real or fake. Hindi siya ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa Greencliff, Ethan sneered. Kung tutuusin, desisyon ko na buksan ang akademya para sa pamilya Tanner. How dare anyone make trouble? Kung gayon si Elder Tanner. Kakausapin ko siya, sagot ni Ethan habang tumatayo, make arrangement to open a new martial arts academy in my name. Make sure it's announced lower than this one. I'll see who dares to make trouble in my academia. Kabanata 1249. Oo, Big Boss. Sumagot kaagad si Tom Foster.
Alam ni Tom Foster ang salita ni Ethan pati na rin ang batas sa Greencliff, at hinding-hindi niya papayagan ng sinuman na makialam sa mga gawain ni Greencliff. Bukod dito, dumating si Evan na may masamang intensyon at hindi man lang nirerespeto ang pamilya Tanner. Sinadya niyang ipahiya sila sa publiko, tinapakan ang pagpapahalaga sa sarili ni Ivan, at labis na bastos sa mga matatanda. Walang silbi si Ethan na manatiling magalang sa isang tulad niya. Agad na pumunta si Tom Foster at nagsimulang gumawa ng mga plano. Pumasok si Ethan sa pavilion. Nilulubog mo ba ang iyong kalungkutan sa alak na mag-isa? Tanong ni Ethan. Pagkatapos ay sumilip siya at tumawa, ay, tsaa. Walang kwenta kung lunurin mo ang iyong mga kalungkutan sa tsaa, di ba? Umupo si Ethan at nagsali ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Ivan at sinabing, matanda ka na para hindi maintindihan ito. Hindi yun, sagot ni Ivan na bahagyang kumunat ang noo, hindi ako sama ng loob dahil nahihiya ako. Umangat ang ulo ni Ivan at tumingin kay Ethan habang sinasabi, pagkatapos mo akong isumpa sa harapan, hindi na ako masyadong nag-aalaga sa dignidad. Kaya kinailangan pang pasalamatan ni Ivan si Ethan para sa kanyang mas malakas na tibay ng pag-iisip. Gusto ko lang maalala ng mga batang Tanner ang kahihiyan na ito, napabuntong hininga si Ivan. O sino ang magdadala ng pangalan ng pamilyang Tanner kapag namatay ako? Tumango si Ethan. Na-appreciate niya ang magandang intensyon ni Ivan. Si Ivan ay tumatanda na, ngunit ang kanyang pisikal na kalusugan ay napakabuti kaya naniwala si Ethan na mayroon pa siyang 20 hanggang 30 taon upang mabuhay. Ngunit kung ang sinuman sa pamilya Tanner ay maaaring panatilihin ang kanilang pangalan ng pamilya o hindi ay ibang bagay. Malakas ang lalaking iyon at dapat ay malapit sa antas ng advanced na Grandmaster. Ngunit dapat ko siyang turuan ng leksyon. Nagsasabi ng totoo si Ivan. Sinulyapan niya si Ethan at nagpatuloy, pero itong pamilya Drake. Nag-aalala si Ivan sa pamilya Drake dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Narinig niya ang halos lahat ng pamilya ng martial arts sa komunidad ng martial arts, ngunit hindi ang pamilya Drake. Hindi maiwasan ni Ivan na magduda sa biglaang pagsulpot nila. Nakarinig ka na ba ng isang reclusive martial arts clan? Kalmadong tanong ni Ethan pagkatapos humigop ng kanyang tsaa. Pagkasabi nito ni Ethan ay nanliit ang mga mata ni Ivan habang nagtatanong, are they still around? Kaya narinig na sila ni Ivan noon pa. Hindi na nagsalita pa si Ethan. Ngumiti lang siya at hindi nagkomento. Sa isang sulyap, malalaman niya kung narinig na sila ni Ivan noon. Base sa ekspresyon ni Ethan, may na-realize si Ivan. Tapos bumantong hininga si Ivan, magulo ka talaga, brat. Kung may reclusive clans talaga, then they. May mga patakaran sa lahat ng mga lupon. Dahil kahit ikaw ay hindi sigurado tungkol sa kanilang kinaroroonan, hindi sila maaaring makisangkot sa ating mga problema kung gusto nila, sabi ni Ethan. Kung gusto nilang makialam, tanungin muna nila ako. Matagal na natahimik si Ivan nang walang imak. Nagsalin siya ng isa pang tasa ng tsaa bago napuno ang tasa ng tsaa ni Ethan. Kahit medyo malamig ang tsaa, nag-alab ang passion sa puso niya. Paano niya matatawag ang sarili niyang martial arts expert kung wala siyang lakas ng loob? Ang mga tao ay lumalaki ng may karanasan. Dapat itong maunawaan ng pamilya Tanner ngayon. Tumayo si Ethan at nagpatuloy, kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang turuan sila. Tapos umalis na si Ethan. Pinagmamasdan siya ni Ivan habang papaalis. Ngumisi siya habang umiiling. Tapos humagalpak na naman siya ng tawa. Si Ivan ay hindi nabuhay ng walang kabuluhan mula nang magkaroon siya ng pagkakataong makilala ang isang taong kasing interesante ng binatang ito. Kabanata 1250. Samantala, ang isa pang martial arts academy ay itinatag sa Greencliff sa pangalan ni Ethan. Extreme Martial Arts Academy. Hindi ito dalubhasa sa pagtuturo ng mga solong pamamaraan tulad ng 12 spring ang leg routines. Sa halip, ibinibigay nila ang lahat ng mga kasanayan mula sa martial arts hanggang sa paggamit ng mga armas. Hiniling ni Ethan kay Ivan na tumulong sa pag-abot sa komunidad ng martial arts at nag-imbite ng ilang guro ng martial arts na bumalik upang turuan ang mga batang estudyante. Maging si Ethan ay personal na magbibigay ng mga payo sa akademya.
Nagdulot ito ng kaguluhan sa Greencliff at mga karatig na bayan ng napakabilis. Nabaliw ang lahat ng marinig ang balita. Matapos mabilis na kumalat ang balita sa labas ng lungsod, maraming tao ang sabik na pumunta upang magparehistro. At mabilis itong nakakakuha ng momentum. Ginawa ni Tom Foster ang lahat ng kanyang makakaya upang isulong ang akademya sa ilalim ng slogan, Revitalizing Chinese Martial Arts. Ang apat na simpleng salita na iyon ay ipinarray sa isang imahe na nakaka-excite at nagpapa-excite sa mga tao. Maraming kilalang martial artist sa bansa ang nagtuturo sa Extreme Martial Arts Academy, at maraming iba't ibang kasanayan ang maaaring matutunan. Dahil dito, nasa sabik ang mga sabik na kabataan kaya nawalan sila ng tulog. Lahat sila ay sumugod sa Greencliff upang matuto ng mga kasanayan mula sa mga martial artist na ito. Alam ni Ethan at ng iba pa ang kanilang ginagawa at natural na hindi gumawa ng anumang mga galaw na maaaring pumatay. Ang isang pundasyon sa Penchak Silat ay sapat na upang makatulong na mapabuti ang kalusugan ng mga mag-aaral at tumaas ang kanilang tiwala sa sarili. Kailangan nating dagdagan ang marketing, paliwanag ni Ethan pagkatapos makakuha ng update sa sitwasyon mula kay Tom Foster. Dahil mayroon tayong pagkakataon na gawin ito, dapat tayong maging malaki at palakasin ang martial arts ng Chino. Dahil namuhay sila sa mapayapang panahon, hindi na kailangang matuto kung paano pumatay gamit ang Chinese martial arts. Ang mga pangunahing kaalaman lamang ng martial arts ay nakapagsilbi sa kanila ng maayos at nakatulong sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili at kalusugan ng kanilang bansa. Si Ethan ay palaging isang madamdamin at ambisyosong tao. Sa tuwing magsisimula siya ng isang proyekto, sisiguraduhin niyang makakaapekto ito. Ginawa ni Tom Foster ang kanyang makakaya dito. Hiniling pa niya sa mga scriptwriter ng Interstellar Entertainment Company na gumawa ng script para sa isang promotional film na may kaugnayan sa martial arts at nagsikap na maghanda para sa shooting. Sa loob lamang ng 2 araw, parang bagyo ang balita tungkol sa pag-set up ng Extreme Martial Arts Academy sa Greencliff sa bansa. Samantala, sa Fairbanks, si Evan ay nakaupo sa pangunahing upuan sa gitna ng nahulog na pamilya habang ang mga taong nakatayo sa ibaba niya ay naglakas loob lamang na tumayo habang nakayuko ang kanilang mga ulo ng may paggalang ng hindi nangangahas na sumilip. Ang martial arts expert ng pamilya Levy ay minsang nagsilbi sa pamilya Drake. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Ninisya ni Evan habang umaalingaw-ngaw ang galit sa kanyang mga mata. Isa kang kahihiyan sa pamilya Drake. Mr. Drake, it's not our fault, sabi ng pinuno ng pamilya Levy na may mapait na ngiti. Simula noong huling henerasyon, biglang nawala ang pamilya Drake at ang lalaking pinaglilingkuran namin ay umalis ng walang sabi-sabi. Paano mananatiling competitive ang pamilya Levy? Mahirap kaming maghanap buhay sa lahat ng oras na ito. Napabuntong hininga ang pinuno ng pamilya Levy, noong una, kaya pa rin nating mabuhay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng ilang negosyo sa mga ilegal na bilog, ngunit dahil dumating si Ethan sa Greencliff. Umiling siya at nagpatuloy, masyado siyang mayabang. Pinagbawalan niya kaming gawin ang lahat, kaya nawala ang lahat ng aming negosyo. Ethan. Panunuya ni Evan. Ibig mong sabihin ang taong may-ari ng Extreme Martial Arts Academy. Isang malamig na nakamamatay na aura ang agad na lumabas sa kanyang mga mata. Sinabi ni Daniel na ang unang pahina ng Extreme Fist Technique Manual, na dating pagmamay-ari ng pamilya Drake, ay ninakaw ni Ethan sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan. Ngayon ay umiikot siya sa paggawa ng kaguluhan gamit ang mga galaw sa manual. Ang mga alituntunin ng pamilya Drake ay nagbabawal sa kanila na magpakita ng walang ingat ng walang paunang pahintulot, ngunit hindi siya nakatiis at kinailangan niyang tumakas sa mga bundok at umalis dito. Paano niya maiiwan ang ari-arian ng pamilya Drake sa kanyang mga kamay? Isa pa, hindi niya ito kayang iwan sa mga kamay ng sinuman. Kabanata 1251. Pero Mr. Drake, we should not offend them. Sabi ng pinuno ng pamilya Levy habang nakangiti sa sakit. Wala sa mga negosyong pinatatakbo niya ang legal. Bago dumating si Ethan dito, gumawa siya ng isang tambak na pera para maoperahan ito. Pero simula nang lumitaw si Ethan, hindi lang siya nawalan ng negosyo, kundi halos mawalan pa siya ng buhay.
Kung hindi siya tumigil sa oras, hindi siya bibigyan ni Ethan ng pagkakataong magbukas ng bagong dahon. Pero sa itsura nito ngayon, binigay na ito ni Ethan sa kanila ng libre. Hindi mo kayang masaktan sila. Panunuya ni Evan. Hindi mo ba sinabi sa kanya na minsan ka nang nagsilbi sa isang miyembro ng pamilya Drake? Natural na hindi nila madaling ibunyag ang pagkakaroon ng pamilya Drake. Ang mga pamilyang nagtrabaho para sa pamilya Drake ay gumawa ng panuntunang ito. Kung hindi dahil sa malaking bilang ng mga mano-manong pahina na lumitaw, ang mga pamilyang ito ay hindi maglalabas ng anumang bakas ng kanilang pag-iral kahit ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng matiyagang paghihintay para sa perpektong pagkakataon, kahit na tumagal ito ng mga dekada o siglo. Ngunit ngayon ay hindi na makapaghintay si Evan. I would never dare to leak it, sabi ng padre de pamilya Levy habang sadyang pinupukaw si Evan. Natatakot ako na kung gagawin ko, mamamatay ako. Walang ibang kapangyarihan ang pinapayagang umiral sa lalawigan ng Riverport. Ang yabang na ito. Galit na sigaw ni Evan. Siya ay isang napaka-domineering na tao. Gusto kong makita kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging napakayabang. Bumangon si Evan. Sinulyapan niya ang ulo ng pamilya Levy at pinaikit ang mga mata. Nang makita ni Evan ang pagmamataas na bumalatay sa kanyang mukha, ngumiti si Evan at malamig na sinabi, huwag mong isipin na tanga ako para mapilitan mo rin. Narinig ko ang tungkol sa mga bagay na kinasasangkutan ng pamilya Levy noong mga nakaraang araw. Marahas na nang inag ang ulo ng pamilya Levy. Mr. Drake. Kahit hindi niya linisin ang lungsod, gagawin ng mga Drake, sigaw ni Evan. Pero ang mga Drake ang dapat magdisiplina sa mga aso. Walang ibang may karapatan na disiplinahin sila. Tapos tumalikod na siya para umalis. Nanginginig ang ulo ng pamilya Levy habang pinagmamasdan si Evan na umalis. Pakiramdam niya ay nakabaon na ang kalahati ng kanyang katawan sa kanyang libingan. Ang Extreme Martial Arts Academy ay bukas para sa negosyo. Binuksan ito ng may mas malaking katuwaan. Todo-todo ang ginawa ni Tom Foster sa promosyon. Ang pagbubukas ng akademya ay sinalubong ng buong sigasig sa buong lalawigan ng Riverport. Sa loob lamang ng 2 maikling araw, maraming tao ang sumugod mula sa labas ng probinsya upang mag-enroll sa akademya at matuto ng martial arts. Nais din nilang samantalahin ang pagkakataong bisitahin ang maalamat na ipinagbabawal na rehiyon ng Greencliff. Ang pinakamahalagang bagay sa pagtatatag ng akademya ay ang pagkintil ng diwa ng martial arts. Kahit ang magagandang kasanayan ay mauuwi lang sa kapahamakan, buntong hininga ni Ivan. Napakahalaga sa kanya ng birtod ng isang martial artist. Ang mga taong hindi nagtataglay ng ganitong mga birtod ay hindi dapat magsagawa ng martial arts o hayaang lumakas dahil magiging banta lamang ito sa publiko. Nilinis ng mga tanner ang pamilya ng ilang ganoong tao. Oo, tama. Iyon ang pinakamahalagang punto ng pagtuturo, nakangiting sagot ni Ethan. Kaya't nag-imbita ako ng isang matanda tulad mo na tumulong sa paggawa nito. Bagamat ang Chinese martial arts ay may kakayahang pumatay, hindi na natin kailangang gawin iyon sa panahon ng kapayapaan. Sapat na upang gawing simple ang mga paggalaw upang magamit ito ng mga tao upang makamit ang malusog na pamumuhay. At tiwala sa katawan. Sumangayon si Ivan at ang iba pa sa opinyon ni Ethan. Dahil itinatag nila ang Extreme Martial Arts Academy, kailangan nilang gumawa ng makabuluhang bagay dito. Todo-todo si Ethan sa tuwing magsisimula siya ng isang proyekto. Tumigil ka na. Isang boses ang biglang nagmula sa labas. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang sinusulyapan si Ivan. Nandito siya, sabi ni Ivan, mukhang Greencliff o ikaw ang pinapanood ng lalaking ito. Walang sabi-sabing tumango si Ethan at naglakad palabas ng Martial Arts Academy. Kabanata 1252. Ang pasukan ay pinalamutian pa rin ng maligaya at mataong may aktibidad. Ilang malalaking drum ang inilagay muli sa pasukan, ngunit hindi ito sinipa ni Evan sa pagkakataong ito. Galit na galit ang itsura niya. Sino sa inyo si Ethan? Malamig na sigaw ni Evan. Ako, sagot ni Ethan habang naglalakad palabas. Itinuro ni Ethan ang malaking drum sa pintuan ng akademya at nagpatuloy, ikaw ba si Evan? Dahil nandito ka rin para hamanin ang academy natin, pumili ka ng drum.
Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Evan habang sinabing, "Pinaglalaroan mo ba ako?" Ang tambol ay gawa sa purong bakal, at maging ang ibabaw ng tambol ay gawa sa mga pinagsama-samang materyales. Kahit malakas si Evan para sipain ang tambol, siguradong masusugatan ng husto ang paa niya sa proseso. Dahil mahilig kang sumipa ng drum, marami akong ginawa para i-welcome ka, mahinahong sabi ni Ethan. Bakit? Hindi ka ba masaya? Tumigil ka sa kadaldalan. Sigaw ni Evan sabay turo sa signboard ng Extreme Martial Arts Academy. Isara mo itong academy. Bawal kang magbukas ng shop dito. Lalaki. Sigaw ni Ethan. Agad na naging alerto si Evan. Akala niya ay sasalakayin siya ni Ethan. Pero hindi niya inaasahan na dadalan lang siya ni Tom Foster ng tsaa. Dalhin mo ang bisitang ito ng tsaa at aliwin mo siyang mabuti. Kung may kailangan ka pa, magagawa namin ang lahat para masiyahan ka, mahinahong sabi ni Ethan. Kung masama ang pakiramdam mo, pumunta ka sa ospital, at ako na ang bahala sa bayarin. Ikaw. Napagtanto ni Evan na pinaglalaroan lang siya ni Ethan. Hinihiling mong mamatay. Walang pag-aalinlangan na tinapakan ni Evan ang kanyang mga paa at bumaril. Pagkatapos ay sinabi niya, alamin natin kung may karapatan kang magbukas ng akademya. Isang suntok ang binigay niya. Tila isang puting sinag ng liwanag ang patungo kay Ethan nang may napakalaking momentum. Malinaw na isa siyang advanced grandmaster. Iyon ay tiyak na isang pambihirang tagumpay sa murang edad na ito. Pero hindi niya kayang ikumpara kay Ethan. Agad na pumutok ng malakas ang kanyang mabangis na kamao at parang angal ng galit na leon habang nagwawali sa harap ni Ethan. Wow! Ang lakas niya! Agad namang nag-ala ang mga kapamilya ni Tanner. Lahat sila ay mga dalubhasa sa Grandmaster na nakitang hinamon ni Evan ang akademya sa kanilang sariling mga mata at pinahiya ang pamilya Tanner. Nanginginig sa gulat ang kanilang mga puso matapos masaksihan ang mga galaw ni Evan ngayon. Kung sino man sa kanila ang umatake sa kanya noong isang araw, mapahiya lang sila. Paano ang isang binata na tulad niya ay magiging napakatigas? Ngunit ng 5 sentimetro na lang ang layo ng kamao ni Evan sa mukha ni Ethan ay tuluyan ng huminto ang kamao at hindi na makaabante. Kinurot ni Ethan ang palso ni Evan gamit ang isang kamay lang. Then he looked at Evan from the side while saying, "Wow, not bad. Did you put power into it?" Namula agad ang mukha ni Evan. Gulat ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatitig sa hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Si Evan ay itinuturing na isang natitirang martial artist sa mga kabataan ng pamilya Drake. Maging si Ivan ay maaaring hindi masyadong maharangan ang kanyang suntok, ngunit si Ethan. Hindi pwede yon. HAAAA. Nagmamadaling sinubukang bawiin ni Evan ang kanyang kamao, ngunit ang mga daliri ni Ethan ay parang sipit na bakal at ayaw gumalaw. Gusto mo bang mamatay? Galit na sigaw ni Evan. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa niyang kamay para direktang salakayin ang ulo ni Ethan. Sa ganoong kalayuan, mabalian pa ni Evan ang mga buto ni Ethan. Pero hindi gumalaw si Ethan kahit 1 pulgada. Sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan si Evan gamit ang kanyang kabilang kamay. Ano naman ngayon? Gumamit ka ba ng dahas? Ikaw. Namula ang mukha ni Evan sa kahihiyan. Pakiramdam niya ay sinadya siyang insultuhan ni Ethan. Pinahiya ni Ethan si Evan sa publiko. Katulad ng kung paano insultuhan ni Evan ang pamilya Tanner 2 araw na ang nakakaraan. Napakatapang ng binatang ito. Not a bad effort, pero medyo kulang sa lakas, nakangiting sabi ni Ethan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong si Ivan, Elder Tanner, sa tingin mo ba matuturuan ang batang ito? Kabanata 1253. Ang batang ito ay karapat-dapat na turuan. Hinaplos ni Ivan ang kanyang balbas habang mahinahong tumango. Lalong nagalit si Evan nang marinig niya ito. May karapatan ba si Ivan na sabihin iyon? Anong karapatan mong turuan ako? Wala kang karapatan. Tapos sinampal ni Ethan si Evan ng marahas sa mukha. Bastos ka sa isang matanda at nararapat na sampelan. Ikaw. Muli siyang sinampal ni Ethan nang hindi napigilan. Hinawakan niya sa isang kamay si Evan at paulit-ulit na sinampal ang isa pa.
Maaaring hindi ako makapagturo sa iyo ng anumang martial arts, ngunit sigurado akong magpapakita sa iyo ng isa o dalawang bagay tungkol sa kabutihan. Ang huling sampal ay nagpalipad kay Evan sa ere. Ilang beses nagumulong si Evan sa lupa bago mabilis na tumayo. Galit na galit ang ekspresyon niya. Ang daming tao dito, pero pinahiya siya ni Ethan ng ganyan. Lalong nagulat si Evan sa naging kalakasan ni Ethan matapos niyang mapag-aralan ang isang pahina ng Extreme Fist Technique Manual kahit na halos mas matanda siya sa kanya. Iyon ay ganap na imposible. Sino ka? Tanong ni Evan habang nakatingin kay Ethan ng masama. Biglang naramdaman ni Evan na baka niloko siya ni Daniel. Sa paghusga sa mga galaw ni Ethan, tila hindi niya naabot ang lahat ng kapangyarihang ito sa isang pahina lamang ng Extreme Fist Technique Manual. Bakit mo tinatanong kung sino ako kung ikaw ang dumating para hamanin ang academy? Mahinahong tanong ni Ethan. Dahil hindi mo man lang ako kilala, kaya iminumungkahi kung umalis ka. Umalis? Tanong ni Evan habang nagdidilim ang ekspresyon niya. Kahit pumunta ako, kailangan mo munang iabot ang manual. Tinuro ni Evan si Ethan at umungol, "It's not yours, so hand it over." Tumawa si Ethan. Pagkatapos ay kinuha ni Ethan ang isang pahina ng manual mula sa kanyang bulsa at iwinagayway ito. Ito ba ang pinag-uusapan mo? Nang tingnan ni Evan ang manual, nagbago ang ekspresyon niya. Oo naman, si Ethan ang may manual. O ito. Kinuha ni Ethan ang isa pang pahina sa kanyang bulsa bago nakapagsalita si Evan. Agad namang natigilan si Evan. Si Ethan ba ay may 2 pahinang manual? Imposible. Nangangailangan ito ng maraming swerte para makuha ang Extreme Fist Technique Manual. Kaya paanong may 2 mano-manong pahina si Ethan? Hindi ba't sinabi ni Daniel na ginamit ni Ethan ang palihim na paraan para nakawin ang unang pahina ng manual mula sa pamilya Drake? O pinag-uusapan mo itong page? Tanong ni Ethan habang inilalabas ang 3 pahina ng manual. Bumilis ang paghinga ni Evan habang nakatingin sa kanya. 3 man pages iyon. Kahit na ang pamilya Drake ay hindi kailanman nakakuha ng manual na 3 pahina. Paano kaya si Ethan? Napaka-importante ba ng bagay na ito? Tanong ni Ethan bago igulong ang pahina sa isang bola na parang basura at basta na lang inilagay sa kanyang bulsa. Pero kahit na basura, akin pa rin. Kung gusto mo, malamang na agawin mo sa akin. Ikaw. Sabi ni Evan habang ang kanyang kahihiyan ay napalitan ng galit. Walang nagpahiya sa kanya ng ganito dati. Nabaliw talaga siya. Isang pakiramdam ng matuwid na galit ang bumalot sa kanyang ulo. Tapos inatake ulit ni Evan si Ethan. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mga diskarte sa palad sa halip na makipaglaban sa kanyang mga kamao. Si Ethan ay may 3 pahina ng manual, kaya kahit na hindi siya sapat na matalino upang makabisado ito, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang mga diskarte sa boxing. Kaya kinailangan ni Evan na gumamit ng mga palm technique para kontrahin ang mga diskarte sa kamao ni Ethan. Inatake ni Evan si Ethan at sinampal ito ng marahas sa mukha. Pero pagkalapit ni Evan kay Ethan, naramdaman niya ang malakas na hangin na direktang umihip sa mukha niya. Itinaas din ni Ethan ang palad niya. Pagkatapos ay sumampal siya ng malakas na nagpalakas ng malakas na hangin, at hindi napigilan ni Evan na ipikit ang kanyang mga mata. Pinaikit ni Evan ang kanyang mga mata sa isang iglap. Pagkatapos ay napagtanto niya kung gaano siya mali sa pagpikit ng kanyang mga mata. Isang sampal pa. Ang sampal ay nagpalipad muli kay Evan. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Nabaliw si Evan. Hindi gumana ang mga pamamaraan ng kamao o palad. Dalubhasa na si Ethan sa fist techniques, kaya hindi inaasahan na sanay din siya sa palm techniques. Umuungol si Evan habang ang kanyang mga binti ay humahampas at sinipa si Ethan ng marahas, tulad ng kung paano niya sinipa ang tambol noong isang araw. Gusto niyang sipain ang ulo ni Ethan. Kabanata 1254. Pero mas mabilis ang pagsusumikap ni Ethan kaysa sa kanya. Sa isang sipa, marahas na sinipa ni Ethan ang guya ni Evan. Napasigaw si Evan sa sakit at lumipad sa ere bago siya bumagsak sa lupa. Namanhid agad ang kanyang mga binti at hindi na siya makagalaw. Ang whip leg na ito ay tinatawag na snap lock. Mahinahong sabi ni Ethan.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Ivan at nagtanong, Elder Tanner, ano sa palagay mo ang aking mga galaw? I see, sagot ni Ivan, tumango at hinahaplos ang kanyang balbas, pero mas magaling ka na ngayon. Halos sa mukha ng dugo si Evan. Maaari niyang sabihin na sina Ethan at Ivan ay para ipahiya siya. Madali siyang natalo ni Ethan sa kanyang boxing techniques. Pagkatapos ay sinampal si Evan hanggang sa lumutang siya sa ere ng magsagawa ng palm technique si Ethan. Ngayon ay gumagamit si Ethan ng mga diskarte sa paa. 2 araw na ang nakararaan, kakaprovoke lang niya sa pamilya Tanner tungkol sa kanyang leg technique, ngunit pinalipad siya ni Ethan sa ere gamit ang isang sipa gamit ang technique na iyon. Napaupo si Evan sa lupa habang namamanhid ang kanyang mga binti. Hindi na siya makatayo at nakatitig lang kay Ethan ng masama habang nagngangalit ang mga ngipin. Wala kang virtues ng martial artist, so what's the point of having all these skills at such a young age? Sabi ni Ethan sabay sulyap kay Evan. Sa tingin ko ang iyong pag-aaral ay tunay na kainahinala. Galit na sigaw ni Evan, how dare you? Sino ka para husgahan ang pamilya Drake? Pamilya ni Drake. Umiling-iling na tanong ni Ethan, I'm not interested in making any comments. Judging from your condition, you are quite average and embarrassed. Ikaw. Sabi ni Evan habang nagngangalit ang mga ngipin. Alam niyang kapag nakipagtalo siya, mas nakakahiya. Pinalo ni Ethan si Evan at sinampal hanggang sa mamaga ang mukha. Ito ay katulad ng sampal sa dignidad ng pamilya Drake kapag patuloy na pinag-uusapan ni Ethan ang tungkol sa pamilya Drake. Pwede mo akong patayin, pero hindi mo ako mapahiya. Kung may kakayahan ka, sige tapusin mo ako. Angal ni Evan habang nakatingin kay Ethan. Pero agad namang lumingon si Ethan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Umiling din si Ivan. Pagkatapos ay bumaantong hininga siya, sayang naman at maling landas ang tinahak ng isang mabuting binata. Tumigil ka. Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Evan. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang umiyak. Siya ay isang taong may mahusay na kakayahan at impluwensya. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Mas masakit pa sa kamatayan ang pakiramdam nang hindi siya pinansin ni Ethan. Tumigil ka nga dyan. Biglang naitulak si Evan sa lupa at bumangon. Itinulak niya gamit ang isang paa at diretsyong sumugod kay Ethan. Tapos sabay abot ng isang kamay niya at sinubukang hawakan ang balikat ni Ethan. Tumigil ka nga dyan. Umungol si Evan. Biglang sumakit ang tuhod ni Evan. Parang tinutusok sila ng enerhiya na parang mga karayom at mabilis silang nawala ng balanse. Tumagilid ang katawan niya, at napaluhod siya sa harap ni Ethan sabay hampas. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Halos 100 katao ang nakatayo sa paligid na nanunood habang si Evan ay sabik na lumapit at lumuhad sa harap ni Ethan. Hindi naman kailangang maging masigasig sa paghingi ng awa, di ba? Ayaw nga ni Mr. Hunt na ay bully siya bakit siya lumuhod? Anong alam mo? Napahanga siya kay Mr. Hunt at gusto niyang mag-enroll sa academy para matuto ng martial arts at maging estudyante niya. That's a good move. The academy is very strict with its students, so that guy used this ruse to attract Mr. Hunt's attention. Bakit hindi ko naisip ito ng maaga? Halos mapasok ka siya ng dugo sa mga ingay sa paligid ni Evan. Sino ang gustong humingi ng awa? May nagtanong na ba kay Ethan na maging master? Gustong salakayin ni Evan si Ethan, pero bakit nanlambot bigla ang mga tuhod niya? Biglang napagtanto ni Evan na saktong sumipa si Ethan kaya napasigla nito ang kanyang mga acupuncture point. Si Ethan ang nag-iwan ng puwersa mula sa impact ng sipa sa kanyang acupuncture points. You really look sincere, sabi ni Ethan habang nakayuko at sumulyap kay Evan. Pagkatapos ay iniunat ni Ethan ang kanyang kamay upang hawakan ng marahan ang ulo ni Evan na parang tinatapik niya ang isang asong naliligaw habang nagpatuloy siya, gusto mo bang matuto? Pagkatapos ay tuturuan kita. Kabanata 12:55. Ikaw. Baliw na baliw si Evan. Anong ginawa ni Ethan? Ang paghawak ba niya sa kanya ay parang paghawak sa isang aso? Gustong gumanti ni Evan, pero parang bundok ang kamay ni Ethan nang aipatong niya ito sa balikat niya, kaya napadiin kaagad si Evan. Bumaba ito na parang dagandong ng kulog at hindi na makabangon si Evan.
Hiskaw-towang ti Mr. Hunt. Ibig sabihin master niya na si Mr. Hunt. Sus, napakatuso niya. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, nakipagkautaw na rin ako kay Mr. Hunt. Si Mr. Hunt ang pinag-uusapan natin dito. Tinanggap lang siya ni Mr. Hunt bilang alagad niya. I'm jealous. Inggit talaga ako sa kanya. Akala ng maraming tao sa paligid nila ay sinasadya ni Evan ito para maakit ang atensyon ni Ethan. Mas lalo silang naging green-eyed dahil nakakagulat na nagbunga ang mga taktika ni Evan. Nang lumuhod siya, naging amo niya si Ethan. Siya ang hari ng Greencliff na ipinagbabawal na rehiyon. Ang gayong karangalan ay sapat na upang magbigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Pero isang tao lang ang gusto ni Evan na pumatay. Gusto niya talagang patayin si Ethan. Ang mga tao ay tumingin kay Evan na may inggit na parabang nakamit niya ang kaluwalhatian para sa kanyang pamilya. Halos gusto na niyang samuka ng dugo. Anong klaseng clan glory ito? Kailangan bang maging apprentice ni Ethan ang sinuman sa pamilya Drake para makakuha ng karangalan? Sabik na lumaban si Evan. Ngunit pinisil ni Ethan ang balikat ni Evan dahil gusto niyang tumayo ng pilit at binibigatan siya na parang bundok at hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga binti at maging ang kanyang buong katawan ay ganap na namamanhid at nakaramdam ng sobrang bigat. Anong trick ang ginamit niya? Nakadokumento ba ang ganoong kakayahan sa Extreme Fist Techniques Manual? Hindi pwede yun. Matagal nang sinabi ng kanyang ama na ang mga manual ng engineering ay hindi gaanong halaga. Isa lang itong basic boxing technique, at ang pinakamahalaga ay ang mapa sa ilalim. Pero si Ethan. Paano kaya iyon? Ibinaba ni Evan ang kanyang ulo habang ang kanyang mga iniisip ay lumipad sa gulo. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukan niyang isipin o kung ano ang dapat niyang isipin. Kahit na ang lahat sa paligid ni Evan ay naiinggit, ito ay kahihiyan sa kanyang mga mata. Alamin kung paano maging isang virtuous martial artist bago ka kumuha ng martial arts, understand? Sabi ni Ethan. Pagkatapos ay binitawan niya si Evan at tumalikod na para umalis. Samantala, nagpatuloy sa pagluhod si Evan doon saglit bago tumayo habang ang iba ay nakatingin sa kanya ng may inggit. Gusto niyang aidmande at patayin si Ethan kahit kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Ngunit alam ni Evan na wala itong gagawin kundi ipahiya siya kung aalis siya. Kahit na medyo malakas siya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban kay Ethan. Hindi siya papatayin ni Ethan, ngunit bibigyan niya siya ng isang hindi malilimutang karanasan. Senior. Hello, seniors. Pagbati, senior. Ilang taong nakasuot ng uniforme sa akademya ang lumapit at bumati kay Evan ang magalang bago niya napagtanto ang nangyayari. Natigilan si Evan. Senior. Kailan pa siya naging moldita nilang senior? Sinong gustong maging senior nila? Maaari silang lahat ay mga nakatatanda sa dugo. Nanginginig sa galit si Evan. Pagkatapos ay pinatigas niya ang kanyang mukha at tumalikod na umalis ng walang sabi-sabi. Natatakot siyang baka mabaliw siya ni Ethan kapag nagpatuloy siya rito. Bakit umalis si Senior? Siguro na-touch siya na personal na tinanggap ni Mr. Hunt bilang estudyante niya. I would find a place to cry if that happened to me too. Tears of joy. Naiintindihan ko. Ayaw ni Evan na ituloy ang pakikinig sa kanila. Nag-aalala siya na baka hindi niya mapigilan ang sarili at tuluyang mapatay ang mga naiinggit na normal na tao. Umalis si Evan sa academy na parang hindi pa siya nakatapak sa loob nito. Hindi ito isinasa puso ni Ethan. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon upang paspusang isulong ang diwa ng Chinese martial arts at gumawa ng mabuti. Ang background ni Evan ay hindi kasing simple ng tila, sabi ni Ivan, na sinulyapan si Ethan. Hindi ka ba nag-aalala na ang kanyang pamilya ay kunin ang isang buto sa iyo sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya bilang isang apprentice? What must come? Will come? No matter the reason, sagot ni Ethan, hihintayin ko na lang sila. At saka, parang may alam ang pamilya Drake tungkol sa Extreme Fist Technique Manual. Masama. Kabanata 1256. Hindi magpapakita si Evan ng walang dahilan o alam man lang na si Ethan ang may Extreme Fist Technique Manual. Hulaan ni Ethan sa kanyang puso. Kung hindi ito pinlano ng kanyang kamahalan, sino ang gumawa?
Pero hindi ba nag-aalala ang kamahalan na baka mapatay ni Ethan si Evan kapag pinapunte siya rito? Baka umasa siyang papatayin ni Ethan si Evan. Enough! Sinusundan ko siya ng mga tauhan ko, kaya wala na tayong pakialam sa kanya, ani Ethan. Ang batang iyon ay bata pa at mapagkumpetensya. May mga utak pa rin siya at mukhang mabait, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Tumango si Ivan. Kung talagang walang kwenta si Evan, si Ivan ang unang mag-aalaga sa kanya. Kahit may suporta si Evan sa misteryosong pamilyang Drake na ito, hindi magdadalawang isip si Ivan. Pakiusap, alagaan ang akademya, Elder Tanner. Dahil nai-set up na natin ito, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang isulong ang tradisyonal na Chinese martial arts at gawin itong makabuluhan hanggat maaari. Malinaw na sinadya ni Ethan na magiging laissez-faire boss siya. Hindi niya gusto ang pamamahala sa akademya, at wala siyang oras para gawin ito. Dahil si Evan lang ang nakalista bilang estudyante niya, at tumanggi man lang si Evan na aminin ang katotohanan iyon. Huwag kang mag-alala. Wala na tayong masyadong gagawin ngayong matanda na tayo, at ito lang ang gusto nating gawin. Sana mag-iwan ng legacy para sa mga kabataan. Napabuntong hininga si Ivan. Bagamat hindi inakala ni Ivan na magkakaroon ng laissez-faire na saloobin si Ethan tungkol sa akademya, hindi rin siya umasa kay Ethan na tumulong. Ang mga matatandang ito ay pinakaangkop na mag-asikaso sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung may kailangan ka, hanapin mo si Tom Foster. Bahala siya, funds man o manpower, ani Ethan habang tumatayo. Elder Tanner, sige lang at magtrabaho ng payapa. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Magsisikap kami ni Diane para kumita, kaya huwag kang mag-alala. Napatingin si Ivan sa mukha ni Ethan. Tapos tumango siya. Ang isang mabait na kaluluwa na tulad mo na gumagawa ng kawanggawa ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Walang sabi-sabing ngumiti si Ethan. Kung ang mga taong tulad ni Ethan ay maituturing na mapagbigay, kung gayon walang masasamang tao sa mundo. Ngunit si Diane ay walang alinlangan na isang mabait na kaluluwa. Si Ivan ay ganap na nakatalaga sa pag-aalaga sa akademya at pangangasiwa sa martial arts circle. Patuloy na itinoo ni Ethan ang kanyang enerhiya kay Diane at sa Palmer Group. Nagsimula na ang pagpapatupad ng kanilang mga plano para sa pag-unlad sa ibang bansa. Binuksan ni Harold ang mga pinto para sa Palmer Group gamit ang L'Oreal Channel. Ngayon kailangan lang niyang ilagay ang mga produkto ng Palmer Group doon. Ang Palmer Group ay ganap na nagbukas ng sarili, kaya ang mga pampaganda ay isang sangay lamang ng negosyo nito. Ang pananaw ni Ethan para sa Palmer Group ay makamit ang isang malaking pandaigdigang epekto sa mga negosyo sa lahat ng industriya. Sa punong tanggapan ng Palmer Group. Ito ang unang pagkakataon ni Harold dito, at nagulat na siya sa working atmosphere. Hindi sumagi sa isip ni Harold na ang isang kumpanya ay maaaring magkaroon ng napakaraming empleyado na itinuturing ang mga layunin ng negosyo bilang kanilang sarili at itinuturing ang mga nagawa nito bilang kanilang mga karera. Hindi siya maniniwala kung narinig niya ito noong nakaraan. Ngunit ngayong bahagi na siya ng kumpanya, nakaramdam siya ng labis na pagmamataas na hindi niya napigilan. Nakipag-ugnayan ako sa Chinese Chamber of Commerce. Bagamat inaalok ng L'Oreal ang channel na ito, malinaw na hindi sila maganda. Walang mga kaibigan na dapat gawin sa mundo ng negosyo at tanging kita. Si Harold ay isang matalinong negosyante na gumugol ng maraming taon sa pag-ukit ng kanyang karera sa pangangalakal, kaya alam niya ang pinakamahusay. Bukod dito, ang L'Oreal ay lumalaban pa rin sa Palmer Group tulad ng apoy at tubig. Mr. Hunt, kailangan nating mag-ingat sa L'Oreal. Kabanata 1257. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan, at walang sino man ang tunay na kaibigan. Kung ang mga tao ay maaaring tumayo upang magbahagi ng mga kita, maaari silang magtulungan, ngunit ang mga pakikipagsosyo ay palaging pansamantala. Habang natuyo ang kanilang mga kita, ang partnership ay mabilis na magiging pag-alit. Si Harold ay itinuturing na napakakaranasan sa arena na ito. Okay, I'll leave you fully responsible for expanding to overseas markets. If you need any help, just let me know. Ayaw ni Ethan na masyadong makisali. Siya ay palaging isang laissez-faire boss.
Palagi niyang inilalagay ang kanyang tiwala sa mga taong kinuha niya. Dahil pinili niyang bigyan ng pagkakataon si Harold at napatunayan na niya ang sarili niya, titigil na si Ethan sa pakikialam. Ang Palmer Group ay hindi masyadong malaki ngayon, ngunit hindi rin ito maituturing na maliit. Kung kailangang alalahanin ni na Ethan at Diane ang bawat maliit na bagay, maaga o huli ay mamamatay sila sa pagod. Ito ay hindi sulit na gawin para sa napakaliit na pera. Para sa pangarap ni Diane, tiyak na hindi sila mapapagod. Ngunit ang mga salita ni Ethan ay nagbigay kay Harold ng pambihirang kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Mr. Hunt. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ang Palmer Group na palawakin ang mga merkado nito sa ibang bansa. Ngayon ay ambisyon ni Harold na buksan ang kalakalang panlabas ng Palmer Group. Gusto niyang nakawin ang negosyo ng L'Oreal at palawakin ang market share ng Palmer Group. Makakatulong ito sa ibang mga negosyo sa grupo na mag-export ng mas maayos kung palalawakin niya ang landas para sa kanila. Ano man ang industriya, hanggat nasa ilalim ito ng Palmer Group sa portfolio nito, nais ni Harold na magkaroon ng epekto ang kanyang negosyo sa ibang bansa at maging mapagkompetensya. Mayroon akong mga detalyadong plano para sa mga merkado ng Amerika at Europa, Mr. Hunt. Maghintay lamang at tingnan, sabi ni Harold na may kumpiyansa. Kumpiyansa si Harold na mapapalawak niya ang kanyang negosyo sa ibang bansa. Halatang naniwala din si Ethan. I'm looking forward to it, nakangiting sabi ni Ethan. Hindi na nagsalita pa si Harold at agad na nagpatuloy sa kanyang plano. Nangako siya kay Ethan na hindi kukuha ng anumang sweldo sa unang taon niya sa Palmer Group, ngunit gusto pa rin niyang magpakita ng ilang mga resulta. Ang iba ay mabibigo na maunawaan kung ano ang gusto ni Harold sa buhay. Pero alam ni Ethan ang gusto niya. Minsan kapag ang mga tao ay hindi na nagkukulang sa pera, ang kanilang pinakamalaking pagnanais ay ang sundin ang mga pangarap na dati ay mayroon sila at matupad ang mga ito. At binigyan ng Palmer Group si Harold ng plataporma para gawin ito. Nagsisimulang pumasok ang Palmer Group sa mga merkado sa ibang bansa. Sa Chinese Chamber of Commerce. Malaki ang impluensya nito sa ibang bansa sa North America. Karamihan sa mga negosyanteng Chino na gustong magkaroon ng posisyon sa ibang bansa ay dumulog sa Chinese Chamber of Commerce para sa kanilang tulong at proteksyon. Ang ibang mga bansa ay walang parehong antas ng batas at kaayusan sa kanilang sariling bansa. Ang ibang mga bansa ay mas magulo, sa madaling salita, at ang kanilang mga tao ay maaaring walang pakialam sa mga tuntunin, prinsipyo, o batas. Kung tutuusin, kapag ang isa ay nasa teritoryo ng ibang bansa, walang gaanong magagawa kung binubuli ka ng mga dayuhan dahil karamihan sa iyong mga mapagkukunan ay nasa bahay. Hindi lahat ng puwersa ay gumana tulad ng King Sect at nag-ugat sa ibang bansa. Tutal, nawasak na ang King Sect. Si Amelia ay masigasig sa pagtulong sa Palmer Group, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa Chinese Chamber of Commerce at mas seryosong tinatrato ang bagay kaysa sa Palmer Group. Hindi man lang niya kinonsulte si Ethan kung kailangan ba nila ng tulong niya para magawa iyon. Sa tirahan ng pamilya L'Oreal. Sa loob ng stand-alone na bungalow ni Amelia. Walang ibang nakatira malapit sa bungalow niya dahil mahilig siya sa tahimik at ayaw niyang maistorbo. Kaya itinuturing na isang karangalan ang maimbitahan sa kanyang bahay. Si Amelia ay anak ng Regal at hindi na-access na pamilya ng L'Oreal. Maging ang pamilya Merlin na may malaking kapangyarihan sa Chinese Chamber of Commerce ay natagpuan siyang hindi na-access. Nakaupo si Malcolm Merlin sa isang mamahaling suit na walang ni isang tupi nito na ipinare sa malinis na makintab na leather na sapatos. Kabanata 1258. Si Malcolm Merlin ay may maayos na pagkaayos ng buhok at mukhang maislan at napakaseryoso. Isang karangalan na maimbitahan ako ni Miss Amelia. Pero sa tingin ko, hindi ako inimbitahan ni Miss Amelia dito para makibahagi sa akin ng isang bote ng Chola Fit noong 1982. Inikat ni Malcolm ang baso ng red wine na bahagyang nakapikit. Pagkatapos ay humigop siya ng alak at mukhang lasing. Gusto niyang ipakita kay Amelia ang kanyang kaalaman at katalinuhan. Hindi yan Lafitte, sabi ni Amelia na may kalmadong ngiti. Pagkatapos ay tinuro niya ang bote ng alak sa tabi niya at nagpatuloy, ginagamit ko lang ang bote nila para sa alak. Natigilan si Malcolm Merlin, at agad siyang namula. Medyo nakakatawa si Miss Amelia.
Hindi ito pinansin ni Amelia. Then he laughed and said, "Nagbibiro lang ako. Alam mo naman ang alak mo at mukhang interesting." Pero sa totoo lang, hindi naman siya nagbibiro. Binili pa niya ang alak na ito mula sa China sa halagang humigit kumulang $100 bawat bote, at galing ito sa Green Cliff. Ibinaba ni Malcolm ang kanyang wine glass at tumingin kay Amelia habang sinasabing, "Miss Amelia, dapat ay niyaya mo ako dahil kailangan mo ako. Bakit hindi mo gawin ito ng maayos? I will do my best to help you." Ang pagkuha ng tulong ni Amelia ay kasing ganda ng pagkontrol sa 30% ng pamilya ng L'Oreal. Kahit na si Malcolm ang pinakamahalagang miyembro ng Chinese Chamber of Commerce, umaasa ang pamilya Merlin na makukuha rin niya ang tulong ni Amelia. "Kailangan ko ang iyong tulong," tapat na sabi ni Amelia. "Ang isang kaibigan ko ay may kumpanya sa China at gustong mag-expand sa ibang bansa ngunit walang social connections. Masaya ang L'Oreal na magbigay ng ilang channel para sa kanilang kumpanya, ngunit alam mo kung gaano kahirap ito ay para sa mga negosyong Chino na tumatakbo sa ibang bansa. Madalas silang hinaharas kung wala silang proteksyon ng Chinese Chamber of Commerce." Tumawa si Malcolm. Ang Chinese Chamber of Commerce ay may malalim na impluwensya sa buong mundo dahil ito ay lubos na makapangyarihan. Maaari silang magbigay ng proteksyon sa mga Chinese na negosyante na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Siyempre, kumikita sila ng malaki sa paggawa nito. Ang mga negosyanteng nangangailangan ng proteksyon ay karaniwang nag-aalok sa Chinese Chamber of Commerce ng 20% ng kanilang mga kita. Hindi ito maaaring mas mababa sa 20%. Kumakatok ang negosyo sa kanyang pintuan, kaya natural na handang tumulong si Malcolm. Dahil si Amelia ang nagpakilala sa kanila, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na tulungan siya. "Miss Amelia's friends are mine too. You don't need to contact her personally for such a small matter," casual na sabi ni Malcolm. "Sabihin mo sa kanila na hanapin ako. Ang kailangan ko lang gawin ay sabihin ang salita." Napangiti si Amelia nang marinig ang sagot. Kinuha niya ang bote ng alak at nagsali ng alak para kay Malcolm bago nagsali ng kalahating baso para sa kanyang sarili. "Then I have to thank you in advance," sabi ni Amelia, itinaas ang kanyang wine glass. "To be honest, maganda at talented ang kaibigan ko. More importantly, single pa rin siya." Saglit na nagningning ang mga mata ni Malcolm. Tapos tinanong niya, kasing ganda ba niya si Miss Amelia? Hindi siya tanga. Paano maihahambing ang mga babae sa bahay kay Amelia? Ang negosyo sa likod ng mga ito ay hindi rin sa parehong antas. Ang mga lalaki ay nangangailangan ng kapareha na makakatulong sa kanilang karera. Ang lahat ng iba ay isang maliit na palamuti lamang sa buhay. Malalaman mo yan kapag nakita mo, napabuntong hininga si Amelia. "I hope she get to meet her Prince Charming while she's abroad. If you know someone suitable, please help to introduce him to my friends." Kabanata 1259. Tumawa ng malakas si Malcolm. Pagkatapos ay itinaas din niya ang kanyang wine glass at nagklink ng baso kay Amelia. "Kaibigan siya ni Miss Amelia, kaya tutulong talaga ako." Pagkatapos magklink ng baso, inubos nila ang kanilang alak sa lagok. Ang nasusunog na sensasyon ay nagpapula sa mukha ni Malcolm. Talagang hindi ito Cholafit. Pero ngumiti pa rin siya ng matino nang hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagbabago. Nanatili siyang pino at maganda sa buong panahon. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa negosyo, umalis na si Malcolm. Mabilis na nakalimutan ito ni Malcolm pagkabas ng bungalow ni Amelia. Sinabi niya lang ba sa kanya? Hindi tanga si Malcolm. Ang mga numero ay nangangahulugan ng lahat ng bagay sa negosyo, at ang paggalang ay nangangahulugan ng kaunti. Bukod pa rito, nakita niya kung gaano kabisi si Amelia. Anong kaibigan? Walang ganoong bagay na magkaroon ng mga kaibigan sa parehong industriya. Maaaring may nakipag-ugnayan kay Amelia sa pamamagitan ng maraming layer ng koneksyon. Napansin ni Malcolm na hindi siya masyadong pinapansin ni Amelia, at ang napag-usapan lang nila pagkatapos noon ay ang negosyong L'Oreal. Young Master. Agad na binuksan ng driver ni Malcolm ang pinto ng sasakyan para makapasok siya nang makita siyang lumabas. "Iuwi mo na ako," sabi ni Malcolm. "Opo, Ginoo."
Alam na alam ni Malcolm sa kanyang puso na ang mga interes ng negosyo ng L'Oreal sa China ay umabot sa isang dead end. Ang kanilang Chinese distributor, ang pamilyang Moore, ay biglang bumagsak. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng pamilya ni Merlin ang nangyari. Kaya lahat ng nasa Chinese Chamber of Commerce ay nagtataka kung may mali sa L'Oreal sa loob. Ganun din ang pamilya ni Merlin. Ang L'Oreal ay isang malaking pamilya na kasangkot sa iba't ibang puwersa at may komplikadong network ng kita. Kapag may nangyaring mali sa loob, mas malapit ito sa pagkawasak. Ibig sabihin ay pagkakataon para sa kanila. Kapag namatay ang isang balyina, maaaring pakainin ng bangkay nito ang hindi mabilang na mga nilalang sa dagat. Ngunit hindi interesado si Malcolm sa Palmer Group na sinasabi ni Amelia. Samantala, dumating na naman si Ethan at ang iba pa sa ibang bansa. What happened to number 5 recently? Bakit ba lagi siyang gumagala na kaluluwa? Tanong ni number 6 kay Kuya Geoff sa mahinang boses. Ilang beses sinubukang makipag-away ng number 6 kay number 5, ngunit hindi siya pinansin ng number 5 at tumalikod na para umalis. In love siya. Ninisya ni Brother Geoff habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumubulong, hindi kailangan ng mga martial artist ng babae. Iniligtas ng numero 5 ang isang batang babae mula sa ahas kapag siya ay nasa ibang bansa. Ngayon ay tumanggi siyang pumunta sa ibang lugar at patuloy na kumapit sa numero 5 at binibigyan siya ng medyo sakit ng ulo. Hindi niya ito minamaliit dahil isa itong inosenteng dalaga na muntik ng madaya sa pagtatrabaho bilang isang patutot. Sobrang naantig ang dalaga nang iligtas siya ng number 5 kaya gusto na niya itong pakasalan. Geoff, you better remember your words, sabi ni Ethan nang marinig niya ito. Then he glanced at him and continued, sa araw na umibig ka, sasampalin mo ang sarili mo. Tapos hindi na nagsalita si Kuya Geoff. Nagseselos lang siya. Big boss, sabi ni number 5 habang naglalakad. Pagkatapos ay bahagyang namula siya habang nagtanong, makakahanap ka ba ng paraan para mapauwi siya? Hindi niya mahanap ang kanyang pasaporte. Ako. Sure, madaling sabi ni Ethan, dahil gusto kanyang pakasalan at wala kang opinyon tungkol dito, bakit hindi mo subukan? At saka, isa siyang inosenteng babae at mukhang maganda. Bakit ka nahihiya? Ipapauwi ko si Winston at ihanda ang bahay at sasakyan para sa kasal. Kailangan mo ba ng mga regalo sa kasal? Si number 5 ay dumilat ang mga mata at napalunok. Pagkatapos ay sumagot siya, sabi niya wala na siyang ibang kailangan at ako lang ang gusto niya. Kabanata 1260. Hindi napigilan ni Kuya Geoff at ng iba pa ang umiling at nangangati sa pag-atake at sakali ng number 5 nang marinig ang kanyang mga sinabi. Lalo na naramdaman ni number 6 na parang bigla siyang nine-love. Enough! Kailangan din ng mga martial artists ang mga babae. Kapag nagpakasal na kayong lahat, ako na ang mag-aayos, pero kailangan nyo munang maghanap, sabi ni Ethan habang sinulyapan sila. Maraming babae sa Palmer Group ang humahanga sa iyo. Stop putting on airs. Tapos hindi na nagsalita si Ethan. Iilan lang ang mga lalaking nag-aasawa, habang ang iba ay masyadong matigas ang ulo. Wala siyang panahon para maging tita nilang naghihirap. Tumayo si Ethan. Hindi niya pinansin ang mga ito at nagtungo sa study ng hotel. Tinatalakay pa rin ni Diane ang ilang magagandang detalye tungkol sa kanilang mga plano sa pagpapalawak sa ilan sa mga taong namamahala. Hindi man lang siya binati ng mga tao nang pumasok siya dahil sa sobrang abala. Nakipag-ugnayan na si Harold sa Chinese Chamber of Commerce. Magiging madali ang lahat sa kanilang suporta, ani Diane. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tiyakin na ang lahat ng ating inihahanda sa ibang bansa ay matatag. Kapag handa na ang lahat ng mga bahagi, maaari nating ipagpatuloy ang pagbebenta ng ating mga produkto. Ang pagpapalawak sa mga merkado sa ibang bansa gamit ang ating mga kosmetiko ay unang hakbang lamang. Sigurado akong alam na ng lahat kung gaano kalaki ang Palmer Group ngayon, kaya't isa-isa nating hakbang. Sigurado akong magtatagumpay tayo. Oo, CEO Palmer. Sigaw ng lahat. Talagang masaya sila. Si Diane at ang iba ay nagpatuloy sa pagtalakay sa mga detalye at sinubukang magsimula sa isang magandang simula. Hindi naman sila inistorbo ni Ethan at tahimik lang na nakaupo sa isang tabi habang naghihintay.
Samantala, dumating na si Harold sa punong tanggapan ng Chinese Chamber of Commerce. Sa paglipas ng mga taon, naging isang pangangailangan para sa mga negosyanteng Tsino na nagpapalawak ng kanilang mga negosyo sa ibang bansa na pumunta sa Chinese Chamber of Commerce at humingi ng kanilang pagtangkilik. Napakahirap na magnegosyo sa ibang bansa nang may kapayapaan ng isip ng walang proteksyon ng Chinese Chamber of Commerce. Hindi lamang mananakot, mang-aapi, at magpapagulo ang mga dayuhang kapangyarihan, ngunit maging ang Chinese Chamber of Commerce ay lihim na haadlang sa kanilang pag-unlad. Dahil nagtrabaho sa pamilya Moore sa loob ng maraming taon, natural na alam ito ni Harold dahil ang pamilya Moore ay dating miyembro ng Chinese Chamber of Commerce. Naghintay si Harold sa waiting area sa Chinese Chamber of Commerce headquarters ng isang buong oras bago may tumawag sa kanyang pangalan. Hindi naman galit si Harold. Sa halip, ngumiti siya at tila napakainit. Nakita niya ang isang lalaking may kaparehong Asian features na nakaupo sa loob pagkapasok niya sa opisina. Kamusta ka? Lumapit si Harold at niunat ang kamay para makipagkamay, ngunit nanatiling nakaupo ang lalaki at tila walang balak tumayo. Hindi man lang niya iniunat ang kamay. Iniwan ng lalaki si Harold, awkward na nakataas ang mga kamay sa ere. Anong makapangyarihang mga pamilya at kumpanya ang iyong pinagtatrabahuhan? Ito ba ay kabilang sa isa sa mga makapangyarihang pamilya sa hilagang bahagi? Hehe, hindi, sagot ni Harold habang kumikibot ang gilid ng kanyang mga mata. Ang aming kumpanya ay tinatawag na Palmer Group at nakabase sa Greencliff sa lalawigan ng Riverport. Nang siya ay uupo na, ang lalaki ay nagtaas ng ulo at sumigaw, "Bakit ka nakaupo?" Manatiling nakatayo. Nakaramdam agad ng awkward si Harold. What Palmer Group? Greencliff. It's just a small town, sabi ng lalaki na may halong disdain habang sinusulyapan si Harold. Enough. Ngayon hindi ka na maupo dahil wala ka man lang suporta sa isang makapangyarihang pamilya. I'm sure mani ang market value mo. May death wish ka ba na dumarating dito para lumawak? Negosyo mo. Napabuntong hininga si Harold sa inis sa kanyang puso. Halaga sa pamilihan. Ang Palmer Group ay isa sa pinakamahalagang kumpanya ng China. Napangiti si Harold habang tahimik na nakaupo. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking nakaupo sa tapat niya habang mahinahong sinabi, ang Palmer Group ay may katamtamang market value na humigit kumulang daan-daang bilyon lang. Ha, daan-daan lang. Teka, magkano? Malamig na tumawa ang lalaki nang biglang tumingin kay Harold na gulat na gulat. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.